Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, nakita natin yung laro ni Kai Sotto sa B-League kahapon. He made 19 points, 14 rebounds, 3 blocks and 1 assist. Ako talagang natatangahan ako dun sa coach. Kasi lamang sila ng double digit tapos ipinasok si Kai Sotto, lamang na yata ng dalawa or lamang ng dalawa na lang ang Yokohama. Kung ang diskarte ng coach ay ibalanse yung minuto ng mga manlalaro, dapat isa si Kai sa talagang mababad, not just to give 24 minutes, 25 minutes. Talagang isabay siya kay bagay si Oliver parang injury yata si Oliver. Ewan ko na natatangahan ako doon sa coach. Tanga-tanga. Hanggang sa wala, nag-end ang point ang ending score to 92-98, lamang ng 6. Parang ganoon, 6. Ewan ko, matagal akong hindi nakapag-content, busy tayo, pero nakita ko pa rin yung sitwasyon. Talagang tingin ko nasa coach. May problema yung coach. Maganda naman yung kanilang transition. Guys, huntayin muna natin ng highlight ng ating kababayan na si Kai Sotto. 19 points, 14 rebounds, 3 blocks at 1 assist. Talagang dito nagpakita siya ng gilas. At mayroon talagang connection si Kawamura at si Kai Sotto. Kaya lang ito nga nilabas, nakalamangan ng double digits, tapos pahabulin na lang sa halos huling segundo ng fourth quarter. Nakakanghinayang. Nawa makatagpo si Kai Sotto ng talagang bibigyan siya ng malaking minuto sa loob at pagkakatiwalaan siya talaga. At malati SF. Actually malakas naman talaga siya at kailangan lang ng not just quality na minutes, kundi talagang ibabad siya. Ayun, makita natin talagang namamaraso siya. Basta nasa loob na, nabigay na yung bola sa kanya. He's just having fun to shoot the ball on the ring. Kasi tangkad niya ayun, yung connection ni Kawamura at saka ni Kai Sotto na doon. Ilang beses na pasa yan. Alam ni Kawamura na open ng ating kababayan na si Kai Sotto. Ang gandang panoorin. Talagang lumulutang sa ere. At may talon din naman ang ating kababayan na si Kai Sotto. Actually, kung tutusin, for sure panalo sila dito . Kaya lang yung pagpasok ng player. Pero alam natin wala nang bearing. Tsaka yung pagkakatalisod niya, huwag mag-alala na hindi naman siya na-injury. Pag pinasa kanya, wala na. Isang salpak lang, talon, kayang-kaya na niya. Talagang namamayani siya sa block. At dito, turnover pa ng kalaban. Tapos susubo na lang niya. Talagang may power na at patuloy na lumalakas ang ating kababayan na si Kai Sotto. Ito yung para siyang na injury. Hindi, okay lang siya dyan. So makakalaro pa siya sa pinaka last na game sa B-League. And after that, pahinga na. At patuloy pang magpapakondisyon, maglalaro sa FIBA, magsusubok ulit sa pangatlong pagkakataon sa NBA. So kung tatanungin nyo, panalo dapat sila doon. Kai Sotto is one of the key one of the key players na dapat nasa loob, lalo na sa pinaka importante na crucial. Hindi pwedeng pabayaan yung lamang at ilapit. Hindi ko alam, baka ewan ko, tanga yung coach . Alam ko wala nang bearing yun, pero si Kai Sotto magaling yung bata. Tsaka guys, yung sa pagkabagsak niya,
You don't have to worry about that. Walang serious na nangyari. Walang serious na injury na nangyari. So makakalaro pa siya sa pinaka-last na game. Nawa makakita si Kai Soto ng yung point guard na may connection, chemistry. Na doon na si Kawamura. Pero yun na lang coach na pagkatiwalaan siya. Bigyan siya ng mahabang minuto. Parang doon sa TSF siya naging MVP doon eh. Kaya naman yung makipagsabayan eh. Ang pangit lang eh, parang naulit lang yun sa NBL kay Bruton, tapos sa Yokohama parang halos ganun din. Tapos ito naman sa Corsair sa Hiroshima pa rin isa, tapos sa Yokohama. At nawa, panalangin natin si Kai Soto na makuha na yung minimithi niya na NBA. Nawa, bigyan na ng contract. At gusto ko siya mapanood sa NBA. Pero sabi sa PBA daw, kinukuha rin na pwede daw maging number 1 pick. Ayaw ko sa PBA. Gusto ko siya makita sa NBA. Kahit sa pinakamahinang team na lang na NBA. Basta makakuha lang ng kontrata at maipakita ng isang pure blood Pinoy kung ano ang galing. Bigyan lang siya ng chance. Please, nakikiusap ako sa mga NBA management. Bigyan nyo ng chance ang ating kababayan na si Kai Soto. For sure, hindi lang kayo papanoorin, i-bless kayo ng napakaraming Filipino big community all over the world. At alam ko pangarap ng ating kababayan na si Kai Soto ang mapunta sa NBA. At hindi lang basta mapunta, maglaro siya ng matagal na panahon. Nawa pagbigyan siya. Ngayon kung hindi, we will just enjoy watching him on the B-League, NBL or Euro. It is what it is. Ayan, sa susunod na content natin, please like. Ayan, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Please like, share, subscribe to our channel. Ito na ba ang taon ni Kai Soto? Abangan.